Kumusta? Sigurado ako, ramdam na ramdam nyo rin ang walang tigil na pagpapataas ng gasolina. Well, dahil dyan, may malaking panukala ang gobyerno para harapin ang problema. At yan mismo ang hihimayin natin ngayon, ang hirit na special powers para labanan ang fuel crisis. Okay, pero bago tayo lumalim dyan, simulan muna natin sa pinaka-basic na tanong. Bakit nga ba tila walang preno ang pagtaas ng presyo ng krudo at gasolina? Ano pa talaga ang nangyayari? So, ang tinituro talaga na pangunahing dahilan ay yung kaguluhan sa gitna ng silangan. Dahil sa gera doon, grabe ang epekto sa supply ng langis sa buong mundo. At syempre, damay na damay tayo dyan. At bilang sagot, may mabigat na solusyon na isinusulong ang gobyerno. Pero, at ito yung malaking pero, mayroon itong kapalit na hindi rin biro. Sige, isa-isahin natin yan. Ayan, ang solusyon. Special powers. Ano nga pa talaga tong hinihingi ni Pangulong Marcos? Ano ang laman nito? Sa totoo lang, simple lang ang konsepto. Sa ilalim ng House Bill 8418, itong special powers kapangyarihan ng presidente na pansamantalang tanggalin o bawasan yung mga buwis sa langis, partikular na yung excise tax at value added tax o VAT. Yan yung mga buwis na direktang nagpapasipa sa presyo ng gasolina sa tuwing nagpapakarga tayo. At ito importanteng tandaan, nilinaw mismo ng Pangulo na pansamantalang lang to. Ibig sabihin, kapag humupa na yung krisis at bumalik na sa normalang sitwasyon, isusuko rin daw niya ang kapangyarihang ito. Hindi raw ito panghabang buhay. Okay, so paano ba ito gagana sa totoong buhay? Ano yung mga kailangan mangyari para magamit ang special powers? At ano pa bang ibang ginagawa ng gobyerno? Hindi ito basta-basta pwedeng gamitin. May dalawang trigger o senyales. Una, kapag ang presyo ng Dubai crude oil, na basihan natin, ay umabot o lumagpas sa $80 per barrel sa loob ng isang buwan. At pangalawa, kapag nagdeklara na ng state of calamity o national emergency dahil sa sobrang tindi ng pagmahal ng langis. Pero hindi lang tax suspension ang bala ng gobyerno. Kasama sa mas malawak na estratehiya ang pagbibigay ng fuel subsidy sa mga apektadong sektor, yung pag-secure ng ating national oil stockpile, paghahanap ng ibang bansang mapagkukunan ng langis, at syempre panawagan sa lahat na magtipid ng enerhiya. At para mas maging konkreto, heto na ang isang direktang tulong. Simula sa linggo ng March 16, may 5,000 pisong fuel subsidy para sa mga public utility drivers. At kasunod na rin daw ang ayuda para sa mga magsasaka at mangingisda. At para makumpleto ang plano, may panawagan din ang Pangulo sa ating lahat. Ang sabi niya, magtulungan tayo magtipid ng enerhiya, mag-carpooling daw, mag-public transport at iwasan yung mga biyaheng hindi naman super importante. Okay, maganda pakinggan lahat yan, di ba? Pero, gaya ng sabi ko, laging may pero. Dito na tayo papasok sa kabilang panig ng issue, yung tinatawag na trade-off. Ano ang kapalit ng lahat ng tulong na ito? Kasi, isipin nyo, kung tatanggalin mo ang buwis sa langis, may malaking tanong na kailangang sagutin. Saan kukunin yung perang mawawala? O mas sakto, ano ang mawawala sa pondo ng gobyerno? At ang sagot sa tanong na yan, isang napakalaking numero. Tinatayang aabot sa 330 bilyong piso. Yan ang posibleng mawala sa kita ng gobyerno sa loob ng isang taon kapag sinususpende ang buwis sa langis. Para lang magka-idea tayo kung gaano kalaki yan yung 330 bilyong piso, katumbas na yan ng mga 30 to 40% ng buong koleksyon ng Bureau of Customs sa isang taon. Grabe, di ba? Sobrang laking kabawasan yan. So bakit handang gawin ng gobyerno ang ganitong sakripisyo? Ang dahilan ay para protektahan yung mga pinakaapektadong sektor. Sila yung mga tuser, mga magsasaka, mangingisda, at yung mga pamilyang hirap sa buhay na unang-unang tinatamaan ng krisis. So ano na ang susunod na mangyayari? Saan na ba patungo itong House Bill 8418? Tingnan natin ang daan nito para maging isang ganap na batas. Okay, mabilis ang mga pangyayari. Noong March 11, pumasa na sa second reading sa Kamara ang bill. Sa Senado naman, sinimula na rin ng Committee on Ways and Means ang pag-aaral dito at sinabing utmost priority daw ito. Ang inaabangan na lang ay i-certify ito ng Presidente bilang urgent para mas bumilis pa ang proseso ng pag-apruba. Sa uli, dito talaga umiikot ang lahat. Ito ang dilema. Sa isang banda, ang goal ay agarang tulong, bigyan ng ginhawa ang mga driver, magsasaka at mga pamilya, at patatagin ang presyo ng bilihin.
Pero sa kabilang banda, ang kapalit ay ang pambansang budget. Isang 330 bilyong pisong butas sa pondo na pwedeng makaapekto sa ibang proyekto at serbisyo ng gobyerno. Kaya ang tanong na naiiwan para sa ating lahat ay ito. Paano ba dapat timbangin ng isang bansa ang agarang tulong sa mga tao laban sa pangmatagalang kalusugan ng ating ekonomiya? Yan ang mahirap na desisyon na kailangan nating harapin bilang isang bansa.